ang unang tao raw bago ang unang tao si Adan. May binabanggit si Buwis na may unang tao raw bago ang unang tao si Adan. Ito ba ay biblikal? Unang-una, hindi tamang tawagin unang tao si Adan kung mayroong mas nauna sa kanya. Otherwise, hindi si Adan ang una. Misnomer yon. Ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa unang Korinto 15:45. Radtan? Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Yan ang maliwanag na sinabi ng Biblia na si Adan ang unang tao. Bago natin simulan, may mga guidelines tayong dapat malaman sa pagkakaunawa ng mga verses ng Biblia. Una, sino ang nagsabi? Kanino sinabi? Ano yung sinasabi? Kailan magaganap? Saan magaganap? At bakit magaganap? Ang kailangan natin gawin ay saliksikin at basahin ang Biblia upang mahanap ang kasagutan. Sa Isaiah 34:16, Bratan, Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. alisin muna natin yung ating preconceived ideas o notions or biases. Kasi may posibilidad na yung ating pinatutunayan ay yung gusto nating palabasin na paniniwala at hindi yung totoong sinasabi ng Biblia. So pag ganon, ang naging simula, magsisimula ka sa maling premise. At yung maling premise na yon ang gagamitin mo para patunayan na tama yung maling premise na yon gamit ang Biblia. At pag nagsimula ka sa maling premise, mamamali na lahat na magiging kasunod nun. Ngayon, ano ang mga pinagbatayan ng iba para sabihin na may mas nauna pa kay Adan na nilalang? Sa Henesis 1:1 at Henesis 1:2 ating mababasa. Radtan? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Dito sa mga talatang ito, ang isa sa mga pinagbatayan na may mas nauna pa kay Adan. Sa Henesis 1:1 ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Period. Tapos daw, sa Henesis 1:2, bigla daw lumilikha na naman ng Diyos ng panibago. So, ang konklusyon ng iba dyan ay ang Henesis 1:1 ay creation at Henesis 1:2 ay recreation. Kaya daw nagkaganon dahil yung unang creation sa Henesis 1:1 ay kompleto na. Ngunit naging masama daw ang mga tao doon, kaya nilipol ito ng Diyos. Kaya daw pagdating sa Henesis 1:2, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ito rin ang tinatawag na gap theory. Naisip ito noong unang panahon ng mga taong pinaniniwalaan ng evolution. At ito ang naisip nilang paraan para maisingit sa creation ng evolution. Sa paglipas ng panahon, yung mga ibang naniniwala sa Biblia ay napaniwala na din ang gap theory dahil sa maling pagkakaunawa ng mga talata sa Biblia. Dahil ang mga naniniwala sa gap theory ay gumagamit din ng mga sitas ng Biblia. Kaya lalabas, itong gap theory ay salit-sabi ng mga tao. Pinagpauna na ito ni Pablo na tayo ay magsipag-ingat. Sa Colosas 2:8, Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. tingnan muli natin ang sinasabi sa Henesis 1:1 hanggang 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa,
At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kung ating mapapansin, sa Henesis 1:1, binabanggit doon na nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pagkatapos, sa Henesis 1:2, idinitalye na doon ang creation mula sa simula hanggang matapos ang creation. Ibig bang sabihin ay yung sa Henesis 1:1 ay ibang creation yun doon sa Henesis 1:2? Hindi. One and the same yung creation na yun. Isa lamang ito sa mga halimbawa ng writing style ng Biblia na nagsisimula sa general statement tapos sinusundan ng details o particulars. May ihahalin tulad dito sa deductive reasoning o deduction na from generals to particulars. Magsisimula sa isang general statement tapos susundan ng mga detalye. Isang halimbawa nito, ha? Kunwari ako ay may sulat. Anong sabi ko sa sulat na ito? Nagluto ako ng adobo, pumunta ako ng palengke, bumili ako ng baboy, dahon ng laurel, paminta, toyo, suka. Pagdating ng bahay, pinaghalo ko ang mga sangkap at pinakuluan ko. Ibig bang sabihin ito? Nung sinabi ko nagluto ako ng adobo, ay nawala yung adobong niluto ko. Kaya yung sumunod na statement ko na pumunta ako ng palengke, etc., ay gumagawa ako ng bagong adobo? Hindi. Sinabi ko lang na nagluto ako ng adobo at idinitalye ko na sa mga sumunod kong statement kung paano ko ginawa yung adobo. Kaya kung ating sisimulang pag-aralan ng Biblia na may preconceived idea na tayo ay na may preconceived idea tayo na may nauna pang tao kaysa sa unang taong si Adan, ay maliligaw tayo. Dahil ang tendency ng iba ay patunayan yung kanilang pinaniniwalaan. Maaaring hindi napapansin ng iba na ito ay lumalabag na sa Biblia. Ngayon, ano ang patunay natin sa Biblia na may ganoong writing style ang Biblia na magsisimula sa general statement at susundan ng details or particulars sa Henesis 1:27? At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Dito, makikita natin sa talatang ito na ang tao ay nilalang ng Diyos at nilalang niya sila na lalaki at babae. Pero may mababasa tayo sa susunod na chapter lang na ng Henesis, sa 12:7 ng Henesis. Bratan? At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ngayon, dito sa talatang ito, mababasa natin na ang Panginoon Diyos ay nilalang ang tao sa alabok ng lupa. Ibig bang sabihin, ibang tao ito doon sa Henesis 1:27? Hindi. Pareho lang yon. Si Adan din yun. Kaya lang, yung sa Henesis 1:27, general statement siya. Itong sa Henesis 2:7, ay yung detalye ng paglalang sa tao. At may isa pang detalye yan, ha? Sa Henesis 2:21 hanggang 22, Bratan? At hilugan ng Panginoon Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. Ayan. Yan din yung taong sinasabi sa Henesis 1:27. Ang lalaki at babae na sina Adan at Eva. Hindi tama na yung conclude natin sa Henesis 1:27 ay nilalang ang Diyos ng tao, at dito sa Henesis 2:7 at Henesis 2:21 hanggang 22 ay ibang mga taong nilalang na ito. Sila Adan at Eva pa din yun. Gayon din ang pagkakasulat sa Henesis 1:1 at Henesis 1:2. Isang creation lang yon. Yung sa Henesis 1:1 nga lang ay general statement
At yung sa Genesis 1:2 patuloy ay yung details ng creation. Ang pinatutunayan natin dito ay ang gap theory o pre-Adamic race ay non-existent scenario at mananatiling theory lamang kung Biblia ang pagbabatayan. At titingnan natin yung mga pinagbatayan kuno ng iba sa Biblia para patunayan ang gap theory o pre-Adamic race. So, i-disprove natin yung mga verses na ginamit nila para suportahan ng gap theory. Ang isa sa mga pinagbabatayan ng mga naniniwala sa gap theory ay ang original na lupa daw ay tuyo o dry land dahil daw sa Genesis 1:2. Palatan? At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Dahil daw dito sa Genesis 1:2, ang lupa ay walang anyo at laman at puro tubig. Kaya hindi ito yung original na lupa. Dahil ang original na lupa ay dry land. Tingnan natin ang kanilang mga batayan. Sa awit 136:6. Palatan? Sa kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ito daw ang katunayan na hindi nakalubog sa tubig ang original na lupa. Dahil ang lupa ang inilatag ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Tama ba ito? Kung titingnan natin muli ang banggit sa King James Version, sa Psalm 136:6, To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. So, ini-stretch o inilatag ng Diyos ang lupa o earth sa ibabaw ng tubig. Ibig bang sabihin ng Diyos ay ipinatong niya ang lupa sa ibabaw ng tubig? Hindi. Hindi ipinatong ng Diyos ang lupa sa ibabaw ng tubig, kundi pinalitaw niya ito mula sa tubig. Kaya yung stretch o naglalatag ng lupa ay pinalitaw o pinalabas niya ang lupa mula sa tubig. Hindi ipinatong sa ibabaw ng tubig. Katunayan, sa ikalawang Pedro 3:5, Palatan? Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon, at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan. At nasa diwa ng Biblia ng Diyos ay nagpapalitaw ng lupa mula sa gitna ng tubig. Pinatutunayan niya ikalawang Pedro 3:5. Sa mababasa natin ito sa awit 104:6-9. Palatan? Iyong tinakpan ng kalaliman na tila isang bihisan. Ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok. Sa iyong pagsaway, sila'y nagsitakas. Sa hugong ng iyong kulog ay nagmadaling nagsialis sila. Sila'y nagsiahon sa mga bundok. Sila'y nagsilusong sa mga libis. Sa dako mong itinatag ukol sa kanila. Ikaw ay naglagay ng hangganan upang sila'y huwag makaraan, upang sila'y huwag magsibalik na tumakip sa lupa. Ayan. Dito, mababasa natin na ang tubig ay tumakip sa lupa at sinaway ng Diyos at nagsitakas ng tubig at madaling nagsialis at naglagay ang Diyos ng hangganan upang hindi makabalik ang tubig na tumakip muli sa lupa. Kaya dito, makikita natin na kayang palitawin ng Diyos ang lupa mula sa tubig. Kaya nagkakaroon ng maling pagkakunawa dahil sa maling premise na may creation at recreation at ang original na lupa ay dry land. Para lang lumabas na nilipol muli ng Diyos ang unang creation sa pamamagitan ng baha at nagkaroon ng recreation. Ang isa pang pinagbabatayan ng mga naniniwala sa gap theory ay ang nasa Isaias 45:18. Palatan?
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa, at gumawa niyaon na kanyang itinatag, na hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Pinagbabatayan ito ng mga gap theory believers dahil daw hindi daw nilikha ng Diyos ang lupa na sira, at nung nilikha ang lupa ay ready na daw itong tahanan. Tama ba ita? Kunin muna natin ang talata out of context, ha. Yung mismong talata muna ang pagbatayan natin. Meron tayong mga itatanong. Sa Isaias 45:18, naanyuan na ba ng Diyos ang lupa? Doon sa talatang yan, ang sagot, oo. Anong patunay? Nababasa doon na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon. Ang banggit, past tense na. Sa KJV, formed the earth and made it. So, natapos na likhain ang lupa. Sa sunod na tanang, sa Isaias 45:18 ba? Nilikha ba ng Diyos na sira ang lupa? Ang sagot, hindi. Anong patunay? Nakalagay doon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira. At isa pang katunayan, nakalagay doon na kanyang inanyuan upang tahanan. Ready na itong tahanan nung natapos likhain ng Diyos. Katunayan na tahanan ito nila Adan at Eva. Kaya dito pa lang sa pag-analyze ng talata, taken out of context, makikita natin na naman na hindi naman ito batayan para pagtibayan ang gap theory. Bagkus, batayan pa ito para pamalian ang gap theory. Dahil tama naman kung ating babasahin, ang creation ay proseso. So may simula ng creation at may katapusan. Proseso yon. Sa Genesis 1:31, Radan, basahin mo ang ating batayan. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nalikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumagang ika-6 na araw. Ayan. Di ang creation ay proseso nga. Inabot nga ng 6 na araw Kaya, sa Isaias 45:18, tama na nilikha ng Diyos ang lupa na hindi sira. Kailan hindi sira? Nung natapos niyang likhain ng lupa, hindi na sira. Dahil sa Genesis 1:2, pasimula pa lang ng creation. Ang isa kasing paniniwala ng mga gap theory believers ay nung nilikha ang lupa ay instantly pwede ng tahanan ng tao. Ang creation ay proseso, hindi instant na parang isang pitik ready ng tahanan ng lupa. Kaya katulad ng banggit kanina, pag mali ang premise, namamali na yung mga kasunod na pangangatwiran. Ayun, may isa pang pinagbabatayan ng gap theory. At ang banggit ni Buwis ay nakita din ni Jeremias ang nakita ni Moises. At ito daw ang naganap nung nilipol ang unang creation. Ito ay nasa Jeremias 4:23 hanggang 28. Brad Tan, pakibasa, ha? Dire-diretso mo na, ha? 23 hanggang 28. Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito, walang tao, at ang lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako'y nagmasid at narito, ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira, gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Dahil dito ay tatangis ang lupa at ang langit sa itaas ay magiging maitim, sapagkat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako nagsisi o aking mang tatalikuran. Itong nasa Jeremias 4:23 hanggang 28, ito nga ba ang pagkalipol ng unang creation?
Sa unang tingin, parang ganun ang lalabas. Pero para malaman natin kung ano ang totoo, katulad ng binanggit natin sa guidelines kanina, huwag natin kunin yung mga talata out of context. Tingnan natin yung kabuuan ng chapter 4 ng Jeremias kung ano ang tinutukoy doon. At doon, malalaman natin kung tama nga ang interpretasyon ng iba na sa Jeremias 4:23-28 ay tumutukoy sa pagkalipol ng unang creation o may iba pa itong ibig sabihin. Baka kasi nabibigyan ito ng kahulugan na hindi naman pala yun ng kanyang tunay na kahulugan. So, umpisahan natin ha. Sa chapter 4 ng Jeremias. Umpisahan natin sa Jeremias 4:1. Radtan? Kung ikaw ay manunumbalik o Israel, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay manunumbalik sa akin, at kung iyong aalisin ang iyong mga kasuklam-suklam sa aking paningin, hindi ka nga makakakilos. Dito, pinapakita sa talatang ita na gusto ng Panginoon na ang bayan ng Israel ay manumbalik sa Kanya. So may ginagawa ang bayan ng Israel na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At yun ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pinababalik ng Diyos ang bayan ng Israel sa Kanya. Kung hindi, ay ang kapuotan ng Diyos ay sisigalbo na parang apoy sa kanila. At malilipol sila. Ano patunay natin? Jeremias 4:4. Magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Huda at mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kapuotan ay sumigalbo na parang apoy at magningas na walang makapatay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. At sa Jeremias 4:6, kayo'y magtaas ng watawat sa dako ng Siyon. Kayo'y magsitaka sa ikatitiwasay. Huwag kayong magsitigil, sapagkat ako'y magdadala ng kasamaan mula sa hilagaan at ng malaking paglipod. May pinapakitang vision ng Panginoon kay Jeremias. At winawarningan na ni Jeremias ang mga taga-Israel na manumbalik na sa Panginoon, sapagkat hindi humihiwalay ang galit ng Panginoon. Ito ay mababasa natin sa Jeremias 4:8. Dahil dito ay mga bigkis kayo ng kayong magaspang. Kayo'y magsipanaghoy at magsipanangis, sapagkat ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi humihiwalay sa atin. Nasabi pa nga ni Jeremias sa Panginoon na dinadaya niya ang mga tao. Dahil sinabi ng Panginoon na may dadating na kapayapaan, ngunit kapahamakan pala ang sasapitin nila. Ito ay mababasa sa Jeremias 4:10. Radtan? Na magagayo'y sinabi ko, Panginoong Diyos, tunay na iyong dinayang lubha ang bayang ito at ang Jerusalem, na iyong sinabi, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan, gayon man ang tabak ay tumatalab sa buhay. At sumagot ang Panginoon, nakahatulan ang dadating sa kanila. Saan yan? Jeremias 4:11-12. Kung mapapansin nyo mga kapatid, dire-diretso lang tayo ha. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. At sinabi ng Panginoon na sasapitin nila ito dahil sa kanilang kasamaan. Jeremias 4:18. Ang iyong lakad at ang iyong mga gawa ay nagsikap ng mga bagay na ito sa iyo. Ito ang iyong kasamaan, sapagkat napakasama, sapagkat tinataglay ng iyong puso. At sa Jeremias 4:22, sinabi ng Panginoon na kanyang bayan ay hangal.
Hindi nila nakikilala ang Panginoon at mga mangmang na anak at walang unawa. Jeremias 4:22, Bratan. Sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak, at sila'y walang unawa. Sila'y panta sa paggawa ng masama, ngunit sa paggawa ng mabuti wala silang kaalaman. Ngayon, kung mapapansin nyo, tinatawag pa ng Panginoon ang mga taga-Israel na anak. Yun nga lang yung mangmang na anak. At yan, pagkatapos nito, may pinakita pang vision ng Diyos kay Jeremias. Ito na yung mga claim ng mga gap theory believers. Dito na nagsimula yun. Jeremias 4:23, Brad Tan. Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Dito sa talatang ito, pinakita ng Diyos kay Jeremias sa pamamagitan ng isang vision ang senaryo ng pasimula pa lang nalilikhain ng Diyos ang lupa. At ito nga yung nasa Genesis 1:2. Pero kung ipagpapatuloy natin ang talata sa 24 hanggang 28, iba na yung ipinapakita ng Diyos kay Jeremias. Ang pinapakita na kay Jeremias ay ang mangyayari sa hinaharap. Kaya ang pinakita kay Jeremias sa 23 hanggang 28 ay ang kalagayan ng lupa nung pinakauna at ang kalagayan ng lupa na mangyayari sa hinaharap. Ano, patuloy natin sa Jeremias 4:27 at 28. Brad Tan, pakibasa. Napagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayunman, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Dahil dito ay tatangis ang lupa at ang langit sa itaas ay magiging maitim, sapagkat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako nagsisi o aking mang tatalikuran. Kung mapapansin natin sa Jeremias 4:27, ang buong lupain ay magiging sira. Ito ay mangyayari sa hinaharap. Kung babasahin natin sa King James Version 4:27 ng Jeremiah, For thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. so ang pangyayaring ito ay nagaganap sa hinaharap. Hindi ito pa nangyayari na katulad ng gustong patunugin ng mga gap theory believers. Kasi kung totoong naganap ito ng creation ko, no, dapat past tense na ito at hindi future tense. At Panginoon mismo nagsabi. Katunayan, sa Jeremias 4:28-29, future tense pa rin nung pinapakita doon. Jeremiah 4:28, Brad Tan. For this shall the earth mourn, and the heavens above be black, because I have spoken it, I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from it. Sa Jeremias 4:29, The whole city shall flee for the noise of the horsemen and bowmen. They shall go into thickets and climb up upon the rocks. Every city shall be forsaken, not a man dwell therein. kaya itong pangyayaring ito sa Jeremias 24:28, prophecy ito at hindi pa ito nagaganap. Kaya hindi totoo na ito ay naganap na noong unang creation ko, no? Dahil maliwanag naman nang simula pa lang ng chapter 4 ng Jeremias na ang tinutukoy dito ay una, ang pagtalikod ng bayan ng Israel sa Panginoon. Pangalawa, ang galit ng Diyos sa bayan ng Israel. At pangatlo, ang kapahamakan na dadating hindi pa nangyayari sa bayan ng Israel pag hindi sila nanumbalik sa Panginoon. At hindi ito tumutukoy sa nangyaring pagkalipol kuno ng unang creation daw. Ang pinakita ng Diyos kay Jeremias ay timeline ng nangyari noon nung simula ng creation at ang mangyayari sa Israel sa hinaharap.
Ngayon, siguro Brad Tan, ganito. Ang magandang tanong kailan ba magaganap itong sa Jeremias 4:23 hanggang 29? Kailan ito? Siguro magandang clue niyan kung ito ay kapahamakan, ano? At ito ay future event. Kung may kapahamakan, may kahirapan. At kung may kahirapan, may kapighatian. So yan ang mga hints natin, ha? Isa itong future event at merong kapighatian. Yan. Ngayon, isa pang patunay natin na hindi totoo na may nabuhay pa bago si Adan ay sa Roma 5:12. Brad Tan. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Dito, mababasa natin na ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Therefore, kung hindi nagkasala si Adan, wala sanang kamatayan dahil walang kasalanan. Dahil nagkaroon lang ng kamatayan nung pumasok ang kasalanan. Ibig sabihin, wala pang namamatay bago kay Adan. Kaya hindi pwedeng may nalipol bago kay Adan. Dahil wala pang kamatayan bago kay Adan. Otherwise, lalabas sinungaling si Pablo kung totoo ang gap theory. Kasi may namatay na pala bago kay Adan. Ba't sasabihin ni Pablo na naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa? Sa Roma 5:17. Brad Tan. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisihari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid bagay si Kristo. Ngayon, ang sagot ni Buwis diyan ay maaaring may namatay na daw bago kay Adan dahil si Satanas ay nagkasala na nung una pa. At mababasa naman natin yan sa unang Juan 3:8. Brad Tan. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Kaya kung pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan, nagkasala na daw si Satanas. Kaya maaaring may namatay na bago kay Adan dahil nakapasok ng kamatayan dahil sa kasalanan ni Satanas. Kaya lang, maliwanag naman ang banggit sa talata. Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Pagdating sa sanglibutan, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa tao ay niyaatang ang pagpasok ng kasalanan sa sanglibutan, hindi naman tao ang diablo si Satanas. At ang banggit ni Buwis na hindi na i-reveal sa mga apostol ang supposedly unang creation dahil ang naging focus ng mga apostol ay ang mga aral ni Kristo at ang kaligtasan ng mga tao. Ang ibig bang sabihin nito ay na-reveal lang ito sa mga gap theory believers at hindi sa mga apostol? Para bang lalabas na mas naliwanagan pa sila kaysa sa mga apostol pagdating sa aral? At kung totoo ang gap theory, ibig bang sabihin na itago din ito kay Kristo? Kaya natin na itanong yan dahil si Kristo mismo nagsabi, Marcos 10:6. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Kaya para kay Kristo, buhat ng pagsimula ng paglalang, lalaki at babae ang ginawa at hindi mas may nauna pa kay Adan at Eva.
May mga banggit pa si Buwis ng Ezekiel 28, 14, 15, 17 at Isaias 9 hanggang 15 ay ang mga dahilan daw kaya inilubog ng Diyos ang tuyong lupa sa tubig sa kanyang mabangis na galit at kaya nalipol ang lahat ng may buhay bago pa si Adan. Tama ba ito? Ngayon, tingnan muna natin ang Ezekiel 28, 14, 15, 17. Bradan, pakibasa. Ikaw ay nasa Eden, nahalaman na ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardio, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandireta at ang iyong mga plauta ay napa sa iyo. Sa karawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, lalo pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak kung iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdang ka. Granting ng tinutukoy sa Ezekiel 28, 14, 15, 17 ay si Satanas. Hindi pa rin ito nagpapatunay na ito ang dahilan kung bakit inilubog ng Diyos ang tuyong lupa sa tubig kuno. Dahil sa kanyang mabangis na galit kaya nalipol ang lahat ng may buhay bago pa si Adan as claimed by Buwis. Hindi yan patunay. Bakit muna natin sinabing granting na ito ay Satanas? Kasi kung babasahin natin ang Ezekiel 28, ang tinutukoy dito ay ang nagmataas na hari ng Tiro. Ano patunay? Simulan natin sa Ezekiel 28, 1 hanggang 2. Ganyan yung ating pag-aaral ng Biblia. Pakibasa, Bradan. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, Ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat, gayunman ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. So, ang sinasabihan pala dito sa Ezekiel 28 ay isang tao. At itong tao na ito ay nagmataas. Ngayon ang tanong, kung tao nga itong tinutukoy sa Ezekiel 28, bakit may tinatawag na pinahirang kerubin at sinabing ikaw ay nasa Eden? Unang-una, may iniutos ang Diyos kay Ezekiel na gumawa siya ng awit para sa hari sa Tiro na isang panaghoy. Mababasa natin yan, Ezekiel 28:12. Bradan. Anak ng tao, panaghoyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatataka ng kabuuan na puno ng karanungan at sakdal sa kagandahan. At kung ating ipagpapatuloy ang talata, ay yun na nga yung nasa Ezekiel 28:13 hanggang 15. Kasi ito'y 12. So, ito'y pagpapatuloy lamang. No? Isang panaghuy iyon na pinagawa ng Diyos kay Ezekiel para sa prinsipe ng Tiro. At sa panaghoy, gumagamit sila ng mabulaklak na salita. At nilalahad dito kung ano mangyayari sa haring yon. At ito din ay inihula doon din mismo sa aklat ni Ezekiel, ha? Aakyat lang tayo ng isang chapter. Sa Ezekiel 27, 1 hanggang 4. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, At ikaw, anak ng tao,
Panaghuyan mo ang Tiro at sabihin mo sa Tiro, o ikaw na tumatahan sa pasukan sa dagat, na ikaw ang mangangalakal sa mga bansa sa maraming puno. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw, o Tiro, ako'y nagsabi, ako'y sakdal sa kagandahan. Ang iyong mga hangganan ay nangasa kalaliman ng mga dagat. Ang nagsipagtayo sa iyo ay nangagpasakdal ang iyong kagandahan. Kaya mapagmataas itong bayan ng Tiro. Kaya may prophecy para sa hari ng Tiro na siya ay mapupuksa. Saan yan? 28:6 hanggang 10 ng Ezekiel pa rin. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat iyong inilaga ka iyong puso na parang puso ng Diyos, kaya't narito, ako'y magdadala ng mga tiga-ibang lupa sa iyo, nakakilakilabot sa mga bansa, at kanilang bubunutin ang kanilang mga tabak laban sa iyong kagandahan ng iyong karunungan, at kanilang dudumhan ang iyong kaningningan. Kanilang ibababa ka sa hukay at ikaw ay mamamatay ng kamatayan niyaong nangapatay sa kalagitnaan ng mga dagat. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumapatay sa iyo, ako'y Diyos, ngunit ikaw ay tao at hindi Diyos, sa kamay niya na sumusugat sa iyo. Ikaw ay mamamatay ng pagkamatay ng mga hindi tuli sa pamamagitan ng kamay ng mga taga-ibang lupa, sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon, bakit sinasabi sa Ezekiel 28:13 na ikaw ay nasa Eden? Tingnan natin ang kahulugan ng Eden sa talatang ito, anak. Ayan. Eden, pleasure, delicate delight. Kaya yung sa Ezekiel 28:13, ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato, yung kasuotan, ang sardio, ang tupasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta ay iyong mga plauta ay napa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw lalangin ay nangahanda. Ayan, ang isang kahulugan pala ng Eden ay pleasure o delight. Nagpasarap itong hari na ito at siya ay napapalibutan ng mahalagang bato, katulad ng mababasa natin sa Ezekiel 28:13. At dito ay may bababasa din tayo nangahanda ng mga bagay na ito sa kaarawan na ikaw ay lalangin. Ano ito? Ito yung naging hari ang hari ng Tiro, ang kanyang coronation day, nakahanda na mga karangyang ito. Ngayon, kung mapapansin natin, may tinatawag din na pinahirang kerubin sa Ezekiel 28:4-15. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na lipat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nisumpungan sa iyo. Inilalarawan ng kerubin ay pangtakip o authority sa bayan ng Tiro. Alam natin, ang kerubin ay mayroong pakpak. Dahil ang hari ng Tiro na mababasa natin sa talata ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iya. So, nagsimula ang hari ng Tiro na mabuti, ngunit nagpakaliko. Katulad din ito ng hari sa Assyria na inilalarawan na may pakpak at tumatakip. Isaiah 8:7 hanggang 8. Ngayon, narito, iniaahaw ng Panginoon sa kanila ang tubig ng ilog, malakas at marami. Sa makatuwid bagay ang hari sa Assyria at ang buo niyang kaluwalhatian. At siya'y aahon sa lahat niyang bangbang at aapaw sa buo niyang baybayin at magpapatuloy sa dako ng loob ng Huda. Aapaw at lalampas, aabot hanggang sa leeg, at ang laganap ng kanyang mga pakpak
ang siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, O Emmanuel. Ngayon, ayon kay Buwis, nagpalalo at nagrebelde daw ang kerubin sa Isayas 14:9 hanggang 15. Pakibasa, Brad Tan, ha? Dire-diretso mo na lang. Ang siyol mula sa ibaba ay nakikilo sa iyo upang sulubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa makatuwid bagay ang lahat na pinakapangulo sa lupa. Nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng mga hari ng mga bansa. Silang lahat ay magsisisagot at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba'y naging gaya namin? Ang iyong kahambugan ay nababa sa siyol, pati ng tunog ng iyong mga biola. Ang uod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. Ano't nahulog ka mula sa langit? O tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa siyol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. At ayon kay Buwis, ang nagpalalo at nagrebeldeng kerubin ang siyang tinutukoy sa Isayas 14:12 na tala sa umaga, anak ng umaga. At ito nga si Lucifer na mababasa nga din sa King James Version, Isaiah 14:12. Brad Tan, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? kung ating titingnan maigi, ang Lucifer sa Isayas 14:12 ay hindi mababasa sa ibang salin ng Biblia. Katunayan, sa pagkakasalin sa Tagalog, tinranslate siya as tala sa umaga, anak ng umaga. Ang salitang Lucifer ay salitang Latin at kinuha ito sa Latin Vulgate at hindi sa Latin sinulat originally ang Lumang Tipan, kundi sa Hebrew language. Kaya, kung mabasahin natin ang 14:12 ng Isayas sa ibang salin, sa New International Version, Brad Tan, How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. at sa English Standard Version, How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. at sa New American Standard Bible, How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you who have weakened the nations. Hebrew text ng Isaiah 14:12, ang morning star ay Helel at ang dawn ay Shahar. Kaya dito sa 14:12 ng Isaiah, hindi Lucifer originally ang nakasulat dito, kundi morning star, son of the dawn. Sa Hebrew language, Helel Shahar. Yan. Ano ang punto natin dito? Ang punto natin dito, ang tinutukoy sa Isaiah 14:9 hanggang 15 at ang mga surrounding verses niya, pinatutungkol ito sa hari ng Babylonia. Naging mapagmataas itong hari na ito ng Babylonia na si Belshazzar o Belsasar, na apo ni Nebuchadnezzar o Nabucodonosor. At may binanggit na si Propeta Daniel tungkol kay Belsasar sa Daniel 5:18 hanggang 20. Brad Tan, O ikaw, na hari ang kataas-taasang Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya,
Nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, at ang ibiging taas ay kanyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit ang kanyang puso ay magpakataas, at ang kanyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumuwang may kapalaluan. Siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. At sa 5:22 ng Daniel, At ikaw na kanyang anak, O Belsasar, hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. at dahil sa pagmamataas na ito, katulad ng binanggit sa 14:15 ng Isayas, Gayon may mabababa ka sa Sheol sa makaduluduluhang bahagi ng hukay. nababa nga siya sa Sheol o sa libingan at namatay. 5:30 ng Daniel. Nang gabing yaon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga-Saldea. Kaya ang tinutukoy sa Isayas 14:9 hanggang 15 ay si Belsasar na isang tao at hindi si Satanas. Katunayan, tataas lang natin ng konti sa 14:4 ng Isayas. Na iyong gagamitin ng talanghagang ito laban sa hari sa Babylonia, at iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. At sa Isayas 14:16, hindi sa kerubin pinatutungkol ng hula, kundi sa isang tao. Isaiah 14:16, Brad Tam. They that see shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms? At ayon mismo kay Krista sa 1:8:44, Brad Tam. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong amang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ayon kay Krista, si Satanas o ang Diablo ay ama ng kasinungalingan, hindi nananatili sa katotohanan at isang sinungaling, at hindi siya bringer of light o messenger of light katulad ng pinaniniwalaan ng iba. Bagkus siya pa nga namamahala ng kadiliman sa sanglibutang ito, katulad ng sinasabi ni Pablo sa Efeso 6:12, Brad Tan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. At tinatawag din si Satanas na kapangyarihan ng kadiliman sa Kolosas 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Pero, granting ulit, hindi naman natin dinidiscount yung possibility na may spiritual meaning yung nasa Ezekiel 28:14, 15, 17 at yung Isaias 14:9 hanggang 15. Kasi nasa diwa naman ng Biblia na may mga talatang may literal interpretation at the same time may spiritual meaning. Although hindi lahat ganon, pero granting may spiritual meaning nga ang mga talatang ito at nagpapantungkol kay Satanas, hindi pa rin ito nagpapatunay na nag-exist ang pre-Adamic race, dahil hindi naman sinasabi dito na inihagi sa lupa ang Diablo at may nadatnan siyang mga nilalang dito nung hindi pa nalilikha sina Adan at Eva. Walang mababasa sa Biblia na ganon, wala noon. Pagkos ang mababasa natin
yung magaganap sa hinaharap. So, isa na naman tong future event, ha? Itong pagkahagi sa lupa. Ay, ito yan ay nasa Apokalipsis 12:9, Brad Tan. At hinahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At may nabanggit pa si Buwis na nasira ang lupain at nalipol ang dinosaurs noong panahon ng pre-Adamic race. At yan daw ay mababasa sa Isaiah 14, 16 hanggang 20, Brad Tan. Sila'y nangakakita sa iyo at magsisititig sa iyo. Kanilang mamasdang ka ng mga nagsasabi, ito baga ang lalaki na nagpayinig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian, na ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan, at gumiba ng mga bayan ito na hindi nagpakawala ng kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat na natutulog sa kaluwalhatian, bawat isa sa kanyang sariling bahay. Ngunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan, na gaya ng kasuklam-suklam na sanga, gaya ng bihisan ng mga patay, na tinaga ng tabak na bumaba sa mga bato ng hukay, gaya ng bangkay na nayapakan ng paa. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagkat iyong sinira ang iyong lupain, iyong pinatay ang iyong bayan, ang angkan ng mga manggagawa ng kasamaan na hindi lalagi magpakailanman. Wala naman tayong mababasa ditong hint na may mga dinosaurs dito sa mga talatang ito. Itong mga talatang ito ay taken out of context para patunogin na may nalipol na lupain kasama dinosaurs ng pre-Adamic race. Walang ganon. Wala. Kung babasahin lang natin ang kabuuan ng Isaiah 14, wala tayong mababasang ganon. Tumutukoy pa rin dun to sa hari ng Babylonia. At ang lalaking tinutukoy dito ay tao, hindi kerubin. May binabanggit din si Buwis kung bakit walang makitang fossils ng pre-Adamic man na nabuhay at nanira sa lupa bago ang unang taong si Adan. At ang proof text sa Biblia na ginagamit nila ay sa Mateo 13:35, Brad Tan. Upang matupad ang salita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanglibutan. Isa ito na ginagamit na talata para ipakita daw na itinago ng Diyos ang mga fossils ng pre-Adamic man. At sa Deuteronomio 29:29, Brad Tan, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. isa din ito sa mga talatang ginamit para palabasin na isa sa mga lihim ng Diyos ang kinalalagyan ng fossils ng pre-Adamic man. Ngayon, ayon sa nakasulat, may mga natatagong bagay ang Diyos. Mga bagay na lihim na nauukol sa Panginoon ating Diyos. Pero hindi ibig sabihin na nag-exist ang pre-Adamic man. Hindi naman pwedeng mayroon tayong idea na hindi nakasulat sa Biblia at palabasin natin na kaya hindi nakasulat ay isa ito sa mga natatagong bagay at lihim ng Diyos. At i-call natin ito mga talatang ito. Otherwise, pag may gusto tayong idagdag sa Biblia, magagawa natin. Basta sasabihin lang natin na yun ay inilihim ng Diyos. Sabay basa ng mga talatang ito, no? Hindi ganon. Hindi pwedeng lahat ng maisip natin na wala sa Biblia, isasaksak natin sa kategory na ito. Itong mga natatagong bagay at lihim ng Diyos. May pinag-uukulan ang mga natatagong bagay at lihim ng Diyos. Nakasulat din naman yan sa Biblia. Ayan, tanong, saan natin pwedeng gamitin ang mga talatang ito? Magbigay tayong halimbawa, ha?
Babasa tayo. Apokalipsis 10:4. Rodan. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Yan ang isa sa mga talatang pwede nating masabi na inilaan ng Diyos para sa Kanya. Lihim niyan. Dahil maliwanag na hindi ipinasulat ng Diyos. Inilaan niya yan para sa Kanya. Isa pa. 24:36 ng Mateo. Rodan. Ngunit tungkol sa oras at araw, tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ito pang isa na makakategorize natin na nilaan ng Diyos para sa Kanya, ang araw at oras ng pagbabalik ni Kristo. Dito natin may apply ang 29:29 ng Deuteronomio na mga bagay na lihim na nauukol sa Panginoon nating Diyos. At hindi yung kung ano-ano na lang maisip natin na wala naman sa Biblia, isasaksak natin doon. Hindi pwede yun. Kaya yung sinasabi sa unang Korinto 15:45, Gayon din naman ang nasusulat. Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Nag-a-apply pa rin ito sa original creation at hindi sa recreation as claimed by Bues, dahil hindi totoo ang konsepto ng pre-Adamic race at gap theory.